martial arts practitioner. Guro, ayos ka lang ba? Ano to? Sumasakit ang dibdib tapos tiyan na. Tapos ulo naman. Malapit na ba akong mamatay? Guro, Lakasan pa. Tingnan natin hanggang kailan ka tatagal. Rurok ng martial arts sa mundo. Kaya pala ikaw, may lakas ng loob pang manatili dito. May tinawag ka palang katulong. Akala mo ba, makakapigil ka sa akin? 4 na dakilang masters, lumabas na kayo. Isang rurok lang ng martial arts, ako, 4 ang meron. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makakapigil sa akin. Si Yaoman, anong nangyari kanina? Guro, mag-ingat ka. 4 na dakilang masters, dalubhasa sa masasamang sining. Lalo na ang pinakadakila, kayang tumawag ng demonyong makalangit at lumamo ng mga Diyos. Walang ibang makakatalo kundi kapangyarihan ng isang immortal. Si Yaoman, anong nangyari sa'yo? Paumanhin, Guro. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Akala ko ba napakalakas? Isang taong umaasa lang pala sa lihim na gamot para makuha ang rurok ng martial arts. Patayin sila. Bawiin ang immortal gate. Salubungin ang mga immortal. Guro, ikaw na lang ang pag-asa natin. Ako? Wala akong alam gawin. Kayong lahat ang nagpilit sa akin. Binabalaan ko kayo. Kung pipilitin niyo ako, huwag niyo akong akalaing hindi ko kayang manuntok ng matanda. Nagbabanta ka pa sa 4 na dakilang masters? Naghahanap ka ng kamatayan. Sugod. Boss, kakaiba tong batang to, matigas yata. Boss, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang magpanik. Tingnan mo, hindi matatag ang hininga ng batang to. Mukhang baguhan pa lang sa pagsasanay. Ako na ang magpapatatag sa kanya. Batang hama, ayaw kong magdulot na maaming patayan ngayon. Ibibigay mo lang ng kusa ang immortal gate. Pwedeng patawarin kita. Ikaw pa ang magpapatawad. Sabihin ko sa inyo, dahil lang matatanda na kayo, kung hindi matagal ko na kayong sinuntok ng isa-isaan. Tinadyakan pabagsak. Napakalaking kapal na mukha ng batang to. Dekada na akong naglalakbay sa Dacia. Pero wala pang isang tao ang nakabasag sa aking golden body protection. Sinasabi mo, isang suntok mo lang ako babagsak. Ngayon, kung mababasag mo ang golden body protection ko, hayaan na kitang umalis. Kung hindi, isuko mo na ang pinto ng immortalidad, dakilang guro. Huwag kang mag-alala. Ang proteksyon kong gintong liwanag, walang makakapasok sa mundo. Batang, halika. Dito ka sumuntok. Ayoko. Nanluloko ka lang. Kapag nasaktan kita, ako pa ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Ayoko. Ang yabang mo naman. Sage na. Sige, susuntok na ako. Heto na. Boss. Ang proteksyon kong gintong liwanag. Nabasag. Naku. Nag-drop ng ginto ang matandang to. Anong nangyari? Ang lakas niya bigla. Ewan ko rin. Ang pinto ng immortalidad. Tiyak na may immortal na dumating para tulungan siya. Nag-drop ng ginto si matandang espada. Kailangan kong makuha ang pinto ng immortalidad. Ginagalaw mo ang dugo kong banal? Papatayin kita. Demonyong banal, sumapi. Mangakit ng kaluluwa. Sumasakit ulo ko. Gamitin ko muna balikat mo. Gusto ko pang sumuka. Ikaw ang lumapit. Mamatay ka. Ang demonyo ko. Pasensya na, pasensya na. Pupunasan ko. Huwag kang magalit, huwag. Huminahon ka, huminahon. Ginago mo ako ng ganito? Papatayin kita. Maghanda ng formasyon. Patayin agad ang magnanakaw na to. Guro, Nanalo.
Nanalo. Sa akin na ang pinto ng immortalidad. Ang pinto ng immortalidad. Magiging immortal na ako. Aray, aray, aray. Ang sakit ng puwit ko. Paano kaya? Bakit buhay ka pa? Kahit mamatay ka, hindi ako mamamatay, anak. Ang puwit ko. Guro, ayos ka lang ba? Ayos lang. Marami akong dugo. Mas gumaan pakiramdam ko ng makadwal. 4 na dakilang guro. Sugurin siya. Batang, magaling ka. Sayang. Ngayon dapat mong mamatay. Ang kapal ng mukha ng taong ito, itinapon pa ang laurel branch na binigay ni ate. Sa kanya ng mabuti. Tama na. Ikaw rin naman, basta-basta ka lang nagbigay ng karot. Buti na lang nagamit, sana makaligtas siya sa pagsubok na ito. Hindi, ate, ang laurel branch na ito, pansamantala lang na mapipigilan. Ang immortal energy sa kanyang katawan, pagkatapos ng gabi, mamamatay pa rin siya sa pagsabog. Kaya, kung magbubukas ang immortal gate ngayong gabi, ito lang ang pagkakataon niyang mabuhay, immortal gate. Ito ba yun? Imposible, huwag siyang hayaang gumaling, dagdagan pa natin. Bakit kayo nandito ulit? Ano ito? Immortal Gate, lumitaw ang Immortal Gate, mga immortal ay bumaba sa mundo. Isang tabak, binuksan ang langit. Immortal Gate? Anong Immortal Gate? Wala namang Immortal Gate. Magandang pagkakataon, sugod na. Ayos lang ba kayo? Tumigil, huwag lumapit, huwag lumapit, huwag kang lumapit. Kuya, ano ang gagawin? Anong kinakabahan ka? Nakapagbukas ng Immortal Gate ang batang ito ng isang tabak. May tulong na immortal. Hindi tayo kalaban sa lakas, kailangan ng talino. Mamaya, magpapakita tayo ng kahinaan, pagka-distracted siya. Saka tayo sasagupa. Ako ang bahala sa kanyang mga kamay, ako ang sasagupa sa itaas. Ako sa gitna, ako sa ibaba. Ako ang magsasabi ng 666. Sage. Ikaw, kailan ka dumating? Nakikinig ako sa usapan nyo, curious lang ako, okay lang. Tuloy lang kayo. Ano ang narinig mo? Hulaan mo. Mga duwag, gumagamit pa ng panginginig, ganitong hamak na paan. Ako ang hamak, kayo ang nanlilinlang, ako pa ang hamak. Wala ba kayong hiya? Huwag gumalaw, huwag gumalaw. Boss, for great masters. Hindi ko siya ginagalaw, nakikita niyo, huwag niyo akong sisihin. Wala akong pera. For great masters, ano ang ginagawa ninyo? Bilisan ninyo, lagpin siya, kunin ang Immortal Gate. Kung hindi makuha ang Immortal Gate, tingnan natin kung paano kayo magpapaliwanag kay Ancestorly. Sige na, dahil alam mo na ang aming plano na patalasin at patayin. Kaming magkakapatid, wala na kaming ibang paraan, kundi gamitin ang ultimate move. Sugod na lang, tama, ultimate skill, ang galing ng dating. Sage. 3. Patay, 2. Gusto pa? Uwi na. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo. Ano ba ginagawa ninyo? Bumalik kayo agad. Pasensya na, Li Xiao, may taong tumutulong sa kanya. Kita-kita na lang tayo sa susunod. Huwag. Huwag ano. Ngayon, ikaw naman ba ang susunod? Huwag kang lumapit. Hindi, pagkakamali lang lahat ito. Hindi ba gusto mong patayin ako at kunin ang beauty salon ko? Ang babaeng ito ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin. Li Xiao, ikaw. Kung hindi ka nag-udyok sa akin, hindi ako magkakaganito. Chen Fan, hindi. Kuya Chen, ang babaeng ito ang may kasalanan. Siya ang nag-udyok sa akin. Kung hindi ko sasagupain ang galit mo. Li Fi, wala ka bang konsensya? Kung hindi ka lumapit sa akin, nangako ka pagkatapos. Napakakasalan mo ako, hindi ako magtataksil sa kanya. Tumahimik ka. Tama na ang drama mo. Ayoko nang makita ang awayan nyo. Ibalik mo ang kontrata, tapos na ang usapan. Kontrata. Anong kontrata?
Ulitin ko. Ibalik mo ang kontrata. Kontrata, kunin ko na. Heto. Chance, takbo. Huwag kang lalapit. Leafy, hintayin mo ako, Li Xiao. Ano ang sinabi mong mag-ingat? Akala ko kanina. Hindi na. Wala, okay na ngayon. Si Yao Man, alis na. Humiga ka. Master, parang hindi tama ito. Anong tama o hindi, humiga ka na. Buti na lang tinuruan ako ni tatay kung paano gamutin ang internal injury, na pala. Maaaring masakit ito mamaya, tiisin mo na lang. Kung pinahahalagahan ako ni Guro, handang maglingkod si Xiao Man sa inyo. Pero may isang hiling lang ako. Tatay ko kasi. Ano ang kinalaman ng tatay mo dito? Halos handa na ako. Humiga ka na. Akala ko ba mabait siguro? Bakit ka naguhubad? Pwede na yan. Guro, ito ang unang beses ko. Dahan-dahan lang po. Huwag kang mag-alala. Sandali lang, humiga ka. Ayan na. Nakahiga na. Medyo masakit ito. Tiisin mo lang. Ang init, Guro. Tama yan, mainit dapat. Ginagamit ko lang ang langis para magmasahe. Magmasahe. Bigla ka na lang dumura ng dugo kanina. Kung hindi sa medisina ng tatay ko, hindi ko makikita. Ang laki ng pagkukulang ng enerhiya mo. Bata ka pa lang. Kulang na kulang ka na. Huwag kang magpuyat sa gabi, masama yan. Hindi ito ay. Unti-unting gumagaling ang mga sugat ko at ang lakas ko ay unti-unting tumataas. Kumusta ang pakiramdam? Pakiramdam ko, mas maganda na. Guro, ang galing mo po. Pasensya na po. Akala ko kasi. Ano ang akala mo? Nandito si tatay para bisitahin ka. Naku, si tatay. Tatay mo? Tunay na dakila ang guro, ilang oras pa lang. Napasunod mo na ang birhen. Ano ang ginagawa ninyo? Tatay, pakinggan mo muna ako. Kumusta? Ako si Chen Fan. Masarap ang barbecue. Bastos ka, hinipuan mo ang anak ko. Papatayin kita. Hindi si Yao Man, ang tatay mo ay baliw na. Ang bilis ng galaw. Kuya, ililigtas ko ang anak mo, bakit gusto mo akong patayin? Sa puntong ito, gusto mo pa ring lokohin ako? Hahatiin kita. Walang hanggan ang kalangitan at lupa. Umirang ang kapangyarihan sa langit at lupa. Dumating ang kulog. Tatay, huwag. Xiao Man, umalis ka. Para sa iyong karangalan. Tatay, ngayon ay dapat patayin ang manyakis na ito. Tatay, ang guro, tumutulong lang sa paggamot sa akin. Anong paggamot? Siya ay isang ordinaryong tao. Paano niya gagamutin? At saka, tingnan mo ang kanyang hitsura. Tiyak na hindi siya mabuting tao. Umalis ka, Xiao Man. Si Yao Man. Walang hanggan ang kalangitan at lupa. Humiram ng kapangyarihan, dumating ang kulog. Dumating ang kulog. Dumating ang kulog.
tatay mo. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang, gusto niyang hiramin ang kulog para patayin ka. Gamitin ang kulob para patayin ako. Ang tatay mo ba? Hindi ito maganda, hindi ko ito magagamot, kailangan mong pumunta sa ospital. Paano nangyari ito? Ito. Kuya, matagal na kitang kinakausap, umupo na tayo at mag-usap. Bata, gusto mong mamatay? Humiram ng kapangyarihan. Dumating ang kulog. Ang sakit, tinamaan ako ng kulob. Pwede ba? Bata, ikaw ay nangahas na hamakin ako. Si Lisu sa itaas, ang estudyante na si Jiang Tianwen sa ibaba. Ipinaalam sa tatlong mundo, humiram ng kapangyarihan ng kulog, patayin ang manyakis, kulog. Dumating. 5 Thunder God Curse, tatay, baliw ka na. Dumating na ang kulog, siguradong mamamatay ka. Kuya, kasama na ako sa palabas, itinuturo mo pa ako. Medyo hindi naman respeto, di ba? Matapos alisin ang aking 5 Thunder God Curse, siguradong mamamatay ka. 5 Thunder Pardon. Humiram ng kapangyarihan ng kulog. Hindi hihiram. Tatay, okay ka lang ba? Bakit may isa pang nagsusuka? Naku, tatay. Huwag kang lumapit. Ito ang unang pagkakataon na tumanggi si Lisu sa 5 Thunder God Curse. Baka ang taong ito ay nakabukas na ng pinto ng immortalidad at naging tunay na immortal sa lupa. Kaya pala hindi ko makita ang kanyang lalim. Sino ka ba talaga? Ako? Hindi mo ba makita? Isang ordinaryong, karaniwang may-ari ng beauty salon. Huwag mo akong lokohin dito. Kung kaya mong putulin ang aking 5 Thunders Divine Curse, paano ka magiging isang ordinaryong, karaniwang may-ari ng beauty salon? Tinatanong mo ako, sinabi ko, hindi ka naman naniniwala. Paano mo mapapatunayan? Patunayan, siya 2 araw na ang nakalipas, pumunta siya rito para manggulo, alam niya. Totiu. Sabi ko na nga ba, Lubos akong humahanga. nangaapi ka rin ba sa akin? Immortal Master, hindi ako maglakas loob. Hindi maglakas loob. Patawarin ang aking kamangmangan. Nakasakit ako sa dakilang kapangyarihan ng Immortal Master. Ngunit, pakiusap, Immortal Master. Patawarin ninyo ang aking anak na si Xiaoman. Ako, si Jiang Tianwen, ay handang mamatay bilang pagbabayad sala. Bakit hindi ko may paliwanag ng malinaw? Hindi ako anumang Immortal Master. Kung susubukan mo ulit, maniniwala ka ba kung babatuhin din kita ng kidlat? Jiang Tianwen. Tumanggap ng kidlat. Anong kidlat? Kidlat. Na, ulitin ko lang yung sinabi mo kanina. Hindi ako naniniwala na may kidlat. Anong salita ulit? 5 Thunders Pardon Life. Borrowing the law of Heavenly Thunder. 5 Thunders shoot what? Pardon life. Anong Thunders Pardon Life? 5 Thunders Pardon life. Borrowing the law of Heavenly Thunder. Diyos ko. Ano ito? Lizu. Master, ikaw. Nagpakita si Lizu. Paano ito posible? Ito. Wala naman dito. Wala nga. Nasaan si Lizu? Sinabi ko na, hindi ako anumang Immortal Master. Ano ito? Wala talaga kahit sinulit. Nagpakita na si Lizu. Kung niloloko pa rin kami ng Immortal Master. Hindi na yata maganda, di ba? Tumahimik ka. Ang makapagpapakita kay Lizu. Tanging isang tunay na nabubuhay na immortal lamang ang makakagawa. Mukhang ang pinto ng immortal na binuksan kanina ay para sa taong ito. Kung hindi pa nakaakyat ang tunay na Diyos, tiyak na may mahalagang bagay pa siyang dapat gawin sa mundo. Anong Lizu? Wala namang ganyan. Sabi ko na nga, hindi ako anumang Diyos o mahiwagang tao. Bakit ayaw ninyong maniwala? May mapapala ba ako kung magluloko ako sa inyo? Ako, naniniwala ako. Ayan, may matalinong tao rin pala. Tatay.
Siya o man, ang Diyos ay nananatili pa sa mundo, at itinago pa ang kanyang kapangyarihan at tunay na pagkatao. Ibig sabihin nito, may napakahalagang bagay siyang dapat gawin. Kaya kahit ano ang sabihin o gawin ng Diyos, dapat lang tayong sumunod. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa aming Wuji Temple na makilala ang isang Diyos. Lanan. Ulitin ko, hindi ako anumang Diyos o mahiwagang tao. Tumayo na kayo, bilisan nyo. Salamat, salamat. Ngunit, mahal na Diyos, ako po ay may isang kahilingan. Sige, basta huwag mo lang akong tawaging Diyos, ano man yon, sige. Nais ko po sanang maging estudyante ninyo. Maaari po ba? Ano? Hindi kuya, tito, seryoso ka ba? Ang aking pagnanais na maging estudyante ng Diyos ay totoo at tapat. Masusumpungan ng langit at lupa. Anong klaseng pamilya ito? Ganito na ba talaga kayo kahirap? Na buong pamilya gusto maging estudyante ko. Mahal na Diyos, nagbibiro ka lang. Ang maging estudyante mo ay isang napakalaking karangalan. Tatay. Siya ang aking guro. Kung ikaw naman ang magiging estudyante niya, paano na tayo magkakaintindihan? Madali lang yon. Mula ngayon, tatawagin mo akong tatay. At tawagin kitang junior sister. Magkanya-kanya tayo ng tawagan, mag-ama. Ito. Pangulo ng templo, hindi maganda yon. Hindi maganda. Tito Hugh, pakiusap mo naman si tatay. Ayon sa kinaugalian, ang saintes ang naunang naging estudyante. Dapat mo siyang tawaging senior sister. Tama ka, Ahu. Senior sister, tanggapin mo ang paggalang ng iyong ama. Tatay, junior brother, tumayo ka na. Salamat, senior sister, anak. Tigil. Ano ba tong kalokohan to? Guro, ano po ba ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, gusto kitang tanggapin bilang estudyante. Pero may patakaran ako. Babae lang ang tinatanggap kong estudyante. Kaya ay naku. Baka naman ang Diyos ay nagsasagawa ng kaibu o pagnanakaw ng enerhiya. Ang pag-aral kasama ang Diyos ay katumbas ng 1,000 taon. Maging Diyos. Para sa Wuji Temple. Sex na. Ahu. Yabot mo ang kusilyo. Tutulungan ko ang Diyos sa kanyang pag-aaral. Kahit maliit okay lang. Pero sapat na, Master. Tingnan mo ang determinasyon ko. Tigilan mo yan. Siguro natatakot ang Master na madumihan ang lugar ng dugo ko. Sandali lang, Master. Babalik ako agad. Hoy. Saan ka ba pupunta? Hindi ba, Master? Pinagdududahan mo ba ang determinasyon ko? Hindi, di ba parang inaasam nyo na ako ang bahala sa inyo? Sige na. Tinatanggap ko kayo. Salamat, Master. Salamat. Pero sabihin ko muna, hindi rin naman ako ganun ka-busy dito. Pwede lang kayong gumawa ng mga gawaing labas at araw-araw. 3 beses kayong pakakainin pero walang tulugan. Tanggap ba o hindi? Tanggap. Tumayo na kayo. Seg. Master. Parang pamilyar yung mga kondisyon. Ano? Parang registered disciple lang sa Wuji Hall. Okay na rin yon. Makapaglingkod sa Master. Ay si Xiang Tianwen. Napakalaking biyaya na yan. Ito, ipamahagi nyo. Tandaan. Isang goal lang natin, kumita. At kumita pa. Kumita. Tama. Kapag may pera na, magagamot na ang sakit ni tatay. Inspirasyon ko sa flyer na to ay isang ate. Pinag-isipan ko at inedit. Subukan nyo ipalabas kung effective. Master, baka balak po ng Master na ibenta ang slot pa maging immortal? Sa mundo ng cultivation, pera ang una sa lahat. Kahit mga Diyos, hindi rin exempted yan. Ang pagbibenta ng slot na, ito ang unang task na ibinigay sa atin. Kaya dapat todo effort tayo. Ano pang ginagawa nyo diyan? Master, nag-usap po kami kanina. Kung gusto nyo kumita gamit to, may magandang ideya po kami. Ano yon? Auction. Narinig niyo ba? Star item sa auction ngayon. Connected sa Secret Immortal Set 20 taon na ang nakalipas. At may tsismis na nabuksan na yon.
Pag nabuksan, may pag-asa na maging immortal ang mga cultivator. Kaya baka ang auction ngayon ay slot para makapasok sa immortal sect. Huwag kang magbiro, kapag pumasok ka sa mundo ng mga immortal, magiging immortal ka kaagad. Ito ay isang bagay na nagpagula sa buong mundo ng pag-cultivate. Paano ito maaring ilagay para sa action? Sana hindi ko na lang sinang-ayunan na pumunta sa auction para mag-promote. Pero ang beauty project ko ay high-end na project. Master, nandito ako, Master. Pasensya na, medyo hindi maganda ang ulo niya. Ano ba ang ingay mo, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Dito ka pa nagpapainit ng ulo ko, tanong ko sa'yo, nasaan ang tatay mo? Sabi niya pupunta siya dito para mag-promote, nasaan na siya? Ano? Ano siya? Magsimula. Hatchan mo ito, ikaw ang bahala sa kabila, ako rito. Kumita ng pera. Hindi ba ito ang sikat na Holy Maiden ng Wuji Hall? Holy Maiden ng Wuji. Sino iyon? Master, huwag mo siyang pansinin, umalis na tayo. Akala ko sino, ikaw pala. Sujai. Ano ba ang sinasabi mo, Chen Fan? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Akala mo pag hinabol mo ako rito, makikipagbalikan ka sa akin. Panaginip. Kaya pala ito ang ex-husband na muntik nang mawalan ng mukha. Sujai, ang laki ng apog mo. Ano ba ang kinalaman mo, nandito ako para mag-promote? Tingnan mo, lahat nagsasabi na ang Holy Maiden ng Wuji Hall ay nakikipagkalat sa isang taong walang cultivation. Akala ko peke, pero hindi ko inakala. Natutuo pala. Zhou Haoshan, sobra ka na. Xiaoman, sasabihin ko sa'yo ito. Ang tatay mong patay na ay malubha pa ang sugat. Ngayon ang Wuji Hall ay mahina. Pero hindi mo dapat isuko ang sarili mo. Hanap ka ng ganyang tao. Ni hindi makabili ng mamahaling damit, maibibigay mo ba ang kaligayahan sa kanya? Huwag mong hawakan ang master ko. Master, ang ganda ng laro mo. Ganito na lang, ako, ang iyong master, ay isa sa 4 na malalaking pamilya. Kulangan ako ng isang maid na magpapainit ng kama. Sumama ka na lang sa akin. Alagaan kita ng mabuti. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw lang, maglalakas loob kang humadlang sa akin. Gusto mong mamatay. Hala, Flameblade ng Zhou family. Ano? Ang Zhou family's Flameblade, sinong mga tamaan ay masusunog hanggang mamatay. Seryoso si Jia Haoshan. Gusto niyang patayin. Huwag kayong magwalang galang. Si Chiang Chanwen, master ng Wuji Hall. Ano nang ginagawa niya rito? Siyang Chanwen, ikaw at ang Wuji Hall mo, ay lalaban sa 4 na dakilang pamilya. 4 na dakilang pamilya, takot ba ang Wuji Hall sa inyo? Talagang si Master Chiang, kahit may sugat, ay hindi pa rin nawawala ang dating lakas. Siyang Chanwen, ang ibig mong sabihin, ay ihahayag ng Wuji Hall ang digmaan sa 4 na dakilang pamilya. Digmaan na kung digmaan, kahit may suga si Chiang. Ay may natitira pa akong lakas, kahit maubos ang huling patak ng dugo ko. Hindi ko hahayaang masaktan ang nasa likuran ko. Matagal nang naririnig na sobrang minamahal ni Master Chiang ang anak niyang babae. Itinuturing na pinakamamahal na hiyas. Ang santa ng Wuji Hall. Mukhang nakatisod na matigas na bagay si Zhao Haotian. Sech, Ginoong Chiang, iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Pinalalaya ko ang anak mo ngayon. Ngunit ngayong araw na ito, isinusumpa kong papatayin ko ang lalaking ito upang patunayan ang autoridad ng 4 na dakilang pamilya na sinusunod ng libo-libo sa isang utos. Tingnan natin kung sino pa ang maglilika sa iyo ngayong araw na ito. Hinampas mo ako, anong gagawin mo, mga miyembro ng 4 na dakilang pamilya, ay pwedeng maging abusado, ipapaalam ko sa iyo ngayon. Kung ano ang ibig sabihin ng, may higit na matalino, may higit na magaling. Matandang fan. Ang lakas ng loob ni Master Chiang. Si King, ang Earth Immortal ng Zhao family, ayon sa sabi-sabi, ay isang hakbang na lang maging Heaven Immortal. Sa 3 antas ng mga mortal na immortal, bukod sa 4 na heathen immortal, ng 4 na dakilang pamilya, ang Earth Immortal ang pinakamakapangyarihan ngayon. Mukhang nakatagpo na matitigas na kalaban si Master Chiang. Sayang, noon si Master Chiang ay nabigo sa pagtatanong sa daan patungong tunay na immortal mula sa antas na Heaven Immortal. Dagdag pa ang pag-attack ng 3 loose immortal na pilitang mag-disband at malubhang nasugatan. Kung hindi, paano siya maapi ng isang Earth Immortal? Matagal nang hindi nakita,
Master Chang, kamusta ka naman? Narito ka ba upang tulungan ang Zhao na ito? Tumanggap ng bayad, tumulong sa pag-alis ng problema. Pakiusap Master Chang, magbigay daan. Paano kung hindi ako magbibigay? Matagal nang naririnig ang pangalan ni Master Chang. Ako naman ang susubok. Sandali. Ako na. Baka naman plano ng Master na personal na kumilos upang sindakin ang mga hamak na ito. Ang daming nanonood, ang gandang pagkakataon para mag-promote. Hindi dapat masayang. Fanlao, patayin mo ang lalaking ito. Ibibigay ko sa iyo ang 9-leaf dragon ginseng. Hoy! Walang kang lakas, ayaw kitang patayin, pero may nag-utos sa akin. Mamamatay ka ngayon. Dang. Pakakalaga sa katandaan. Sinaunang pamamaraan. Ibabalik ang lakas mo noong kabataan. Ano ito? Tatay, ano ang gagawin ng master? Ito. Hindi ko rin alam, parang. Nagbebenta ng kung ano. Nararamdaman mo bang tumatanda ka na, humihina ang katawan? Pagkagising parang wala ng lakas. Paano mo nalaman? Itinuro sa akin ng tatay ko ang pagtingin sa mukha mo pa lang. Kidney deficiency na. Hoy bata, huwag mong siraan ang matanda. Hindi ito nakakahiya. Magagamot ito. Sinaunang pamamaraan. Pampalakas ng bato at pampagana, subok na. At sa unang 10, libreng 3 buwang gamutan. Ano sa tingin mo? Epektibo ba talaga ito? Siyempre, kung hindi epektibo, libre. E di, Fanlao. Ang dila mo talaga, muntik mo nang maloko ang matanda. Ngayon, kukunin ko ang kaluluwa mo at susunugin hanggang mamatay. Soul Snatching Claw, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ito pala ni Fan Wuxi. Sikat na teknik na soul snatching claw, delikado ang batang ito. Seryoso pala si Fan Wuxi ngayon. Tingnan natin kung paano haharapin ng Ujifa. Tatay, hindi kaya matalo ang master. Huwag mag-alala, immortal ang katawan ng master. Si Fan Wuxi, naglakas loob pang kunin ang kaluluwa ng immortal. Magkakaroon ng magandang palabas mamaya. Hindi, delikado ito, bilis-bilis. Kung ayaw mong gawin, huwag mong saktan ang damit ko. Impossible, bakit walang epekto? Hindi pwede ito. Soul Snatching Claw. Ulitin mo pa. Master, Fan Wuxi, paglapastangan sa nakatataas, hindi ka tanggap-tanggap ng langit. Pagtakwil ng langit. Ginoong Zhao, tulungan mo ako. Huwag, tulungan mo ako. Nawasak ang kaluluwa. nakakatawag ng pagtakwil ng langit para pumatay ang taong ito. Ito'y hindi pa naririnig. Siya kaya ay tunay na Diyos sa lupa? Nasaan na ang matandang iyon? Takot kaya siyang magbayad ng damit ko kaya tumakbo. Hindi siya magbayad, ikaw magbayad. Huwag kang lumapit. Sino ka talaga? Hindi ka tao. Hoy, hindi ka nagbabayad tapos nanlalait ka pa. Eka, wala talaga siyang kahit anong kapangyarihan. Baka dahil sa maraming kasamaan ni Fan Wuxi. Kaya siya pinatay ng pagtakwil ng langit? Parehong pagkakataon lang ito? Mukhang kaduda-duda ka. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ano nang hinihintay mo? Kumuha ka ng malamig na tubig. Bakit bigla siyang nagkaganyan? Bigay mo. Gising. Wala akong problema. Sabi ko na nga, pagkakataon lang iyon. Swertihan ka lang.
Bakit ka naman biglang nang insulto ulit? Sana hindi na lang kita tinulungan. Tulungan mo ako. Lahat to dahil kay Fan Woshi. Dahil sa kasamaang ginawa niya, sinumpa siya ng langit. Mukhang ako na mismo ang kailangang kumilos. Papatayin kita. Sandali. Wow, ang haba ng binti ni ate. Mas mahaba pa sa buhay ko. Siyang yun, pinipigilan mo ba? Ang apat na malalaking pamilya? Hindi ko kayang makialam sa mga gawain ni Ginoong Zhao. Ero bilang tagapamahala ng subasta ng 9 na langit at 10 lupain, ang lahat ng narito ngayon ay para sa pag-akyat sa langit. Kung ipipilit ni Ginoong Zhao na pumatay dito, ay kailangan kong paalisin si Ginoong Zhao sa lugar na ito. Pag-akyat sa langit? Sage, iwan ko muna ang buhay mo hanggang matapos ang subasta. Pagkatapos kong makuha ang kwalifikasyon para umakyat sa langit, papatayin kita. Guro, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Wala naman. Nauuhaw ako, hahanap ako ng inumin. Ipamahagin nyo ito. Ito, Anong ito? Huwag ka nang magdalawang isip, gawin mo ng maayos. Narinig mo ba? Walang epekto, ibabawas ko sa'yo ang halaga ng damit na ito. Xiaoman, puntahan mo at ito. Ipakita mo sa kanila. Mabilis na gumigising ang dugo ng dragon. Palakasin ang selyo. Kunin. Pangalawa, okay ka lang. Ang Dragon Spear is a 9 Dragon Cup. Nabuhay ng dugo ng dragon. Nasugatan siya ng Dragon's Might. Bilisan mo, hanapin si Miss Jiang Yun, tayo na. Sa malaking auction na ito, wala man lang maiinom. Ito ay wine rack. Ito rin ay red wine. Bahala na. Ang sarap. Huwag mong sabihin. Ang liit na bagay na ito, napakaganda pala. Master, kanina pa kita hinahanap. Bakit nandito ka? Ako, Nga pala, magsisimula na ang auction. Papa at Junior Brother pinapahanap ka. ang bilis naman, magsisimula na. May pamahagi na ang mga flyer. Kumusta ang epekto ng promotion? May mga kahisa na ba? Ito ikaw na ang tumingin. Tayo na. Mga ginang at ginuo, maghintay-hintay lang. Alam ni Xiang Yun na ang lahat ng narito ngayon ay para sa bagay ng pagiging immortal. At ang huling item sa auction ay ang pinakahihintay na slot para maging immortal. Miss Jiang Yun, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ilabas mo na ang slot para maging immortal. Kahit daang bilyon o trilyon. Ang aming Zhao family, siguradong makukuha. Daang bilyon? Trillion? Ano ba yan? Napakamahal. I-action na. CJ, hindi na magpapaligoy-ligoy si Xiang Yun. Mga ginang at ginuo, tingnan ninyo. Ito ang slot para maging immortal. Miss Jiang Yun, ano ang ibig mong sabihin? Yung Master Zhao, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nakaupo dito ngayon ay mga kilalang tao, itong pagtutulakan. Parang palengke, baka pagtawanan tayo kapag nalaman. Dahil ito ay auction, ang may pinakamataas na halaga ang makakakuha. Kaya't maupo na po kayo. Master, dito po kayo umupo. Tama ba ito? Ngayong araw, siguradong akuin ko ang kayamanang ito. Tapos ayusin ko itong walang kwenta. May sakit ka ba? Xiaoman. Tawagin mo ang tatay mo, alis na tayo.
Bakit kaya itong alak? Napakalakas ng tama. Master, saan ka pupunta? Saan? Uwi na, hindi mo ba narinig? Ito na ang huling item sa subasta. Hindi aalis. Ano ba? Master, hindi tayo pwedeng umalis. Mananatili ako rito. Hahayaan mo akong makipagbidding sa mga mayayamang ito. Master, talagang hindi tayo pwedeng umalis dahil doon sa taas. Ngayong nakauwi na ang lahat, muli naming inaanyayahan ang bawat isa na magsalo-salo sa pagkatanghal ng kayamanang ito. Ayos na. Talagang hindi na tayo makakalabas. Master, ano nang nangyayari sa'yo? Mukha kang sobrang init. Mainit. Malamig na ang dugo ko ngayon. Ano nang ibig mong sabihin? Si Auman, bagay itong isa subasta. Nasa entablado, syempre isa subasta. Mahal ba ito? Medyo mahal. Narinig ko na ang 9 Dragon Cup ay pinapalang kayamanan ng pamilyang pangunahin sa dakilang siya. May kahangahangang gamit. Napakahalaga. May kahangahangang gamit. Napakahalaga. Alaynan. Magkano kaya ang babayaran ko? Master, bakit ang init-init mo? Wawala, okay lang. Uminom lang ako ng laman nito. Siguro ang baso lang ang mahal. Mahal ang baso. Tama. Binibining Chiang yun, hindi ba't napagkasunduan na ilalabas? Ang pwesto sa subasta? Bakit inilabas mo ang 9 Dragon Cup ng inyong pamilya? Para saan ito? Baka naman ang inyong pangunahing pamilya ay kinain na ng buo. Ang pagkakataong maging immortal at ginagamit ang 9 Dragon Cup para linlangin kami. Ibigay mo na ang pwestong pang-akyat sa langit. Tumahimik kayong lahat. Alam ni Xiang Yun na lahat kayo ay narito para umakyat sa langit. Pero bago yon, si Xiang Yun bilang tagapagmana, may hihilingin sana. Sabihin mo na, Ayon sa aming mga nakatatanda, kahit mahalaga ang Nin Dragon Cup, mas mahalaga pa rito. Ang laman nito, dugo ng dragon na ahas. Bagong inumin ba yan? Wala namang espesyal. Matagal ko nang naririnig na ang dakilang ninuno ng unang pamilya ay nakapatay ng dragon na ahas. Totoo pala. dragon na ahas yon. Kapag hinimok ng enerhiya ng langit, magiging tunay na dragon. Sabi nila, kapag uminom ng dugo nito, magkakaroon ng katawan ng dragon. At dagdag na 100 taon sa buhay. Kahit hindi kasing halaga, ang pwestong panglangit, isa pa rin ito sa mundo. Sa mga pinakamahalagang kayamanan, isang patak, 10 bilyon. 10 bilyon? Eh di ako. Pera ko. Tatay ko. Buhay ko, ganito na lang. Kaya isa ito sa mga ipinagbibili. At hindi, ang espiritu ng dragon sa loob ay pinalakas ng dugo nito, kaya inutusan ako ngayon. Nakunin ang tasa at inumin ang dugo sa harap ninyo. Kaya ang tasa at dugo, ibibigay ng libre. Ibig sabihin, ipamimigay sa inyong lahat. Ano? Probinsyano. Totoo ba yung sinasabi niya? Pero bilang kapalit, ang makakuha ng tasa ay dapat tumulong sa unang pamilya ng isang bagay. Ganun lang kasimple. Mabuti naman. Hindi lugi, kikita pa. Kung ganun, kailangan kong makuha yon. Kung ganun, ako si Kishan Wang Yuanhai. Susubok. Huwag. Ako na. Sino ka para makipag-agawan kay Kishan Wang Yunhai? Sa kayamanan? Wala kang pakialam. Mang-agaw ka ba? Hindi dapat makuha niya ang tasa. Kasi malaking problema kung di tayo kikita. Sa huling bahagi ng buhay ko, kailangan kong sakripisyo ito. Mukhang masigla kayong lahat. Ako na. Paumanhin. Siya ang unang nagsalita. Ayon sa tuntunin, siya ang dapat mauna. AME. Tapos na. Mga Ginoo, ipinapakita ko ang aking kahinaan. Tapos na. Guro, ano nang nangyari sa'yo? Mukha kang napaka-nervyoso. Pwede ba akong hindi maging nervyoso? Ang 9 Dragon Cup na ito, Ano na? mahirap ipaliwanag sa'yo. Siguraduhin mo na hindi niya ito malaman. Ayos lang. Guguro ang iyong likod. Huwag kang magsalita. Kakaiba, hindi ba sinasabing may Dragon Aura ang 9 Dragon Cup? Bakit parang wala akong nararamdaman? Isang hamak na Dragon Spirit lang. Nagmamalaki ka pa.
Yang Master Zhao, ano ito? Ipinapakita ng Dragon Spirit, ito ang Dragon Aura. Hindi. Ang Dragon Aura na ito, ang Dragon Spirit ay naging tunay na dragon. Ang susunod, pakisilip. Ako na. Hindi pa ikaw ang turno. Zeo, ano na naman ang gagawin mo? Ang 9 Dragon Cup na ito ay napakahalaga. Paano mo ito magagawaran? Isang walang kwenta? Nakakatawa talaga. Bakit hindi ko pwede gustuhin? Sinabi naman nila kahit sino pwede. Ang 9 Dragon Cup ay kayamanan ng pamilya ng First Family, kahit ay pamahagi man. Sa 4 families lang ibibigay, at ikaw na isang hamak na basura. Paano mo ito maaabot? Ang 9 Dragon Cup na ito talagang kukunin ko. Biro lang. Kung mapupunta sa inyo at malaman ang katotohanan, wala na ako. Ang 9 Dragon Cup ay akin. Bumalik ka rito. Ako, saan ka pupunta? Kaya mo yan, Guro. 9 Dragon Cup, darating na ako. Guro, Ang 9 Dragon Cup, ang Dragon Blood, akin na lahat. Nandaya ka. Hindi patas. Walang kwenta ka. Nagsasalita ka pa ng patas sa akin. Nandaya siya. Wala akong pakialam. Ako ang unang nagparehistro, dapat ako ang mauuna. Kanina, nasayang na ang isang pagkakataon ngayon. Hindi ko ito pwedeng palampasin. tama nga. Ginoong Zhao, ayon sa patakaran, dapat talaga ang binata, ang unang sumubok. Dahil si Chiang Yun ay mula sa unang pamilya, baka kailangan natin ang tulong niya sa pag-akyat sa langit. Sage, dahil si Binibining Chiang Yun ang nagsabi, bibigyan ko siya ng respeto. Salamat sa pag-unawa, Ginoong Zhao. Ikaw, gusto mo ng patas? Sage, pwede tayong magkarera ng patas. Tayo'y magtayo sa magkabilang gilid ng 9 Dragon Cup. Tapos sabay tayong hahablot. Kung sino ang unang bumitaw ay talo. Ano sa tingin mo? Sabay na hahablot. Ayoko na. Sinong nagsabing ayoko? Natatakot lang ako na masira ang 9 Dragon Cup. Wala ka talagang alam. Ang 9 Dragon Cup ay napakatibay. Kahit ikaw, o ang pinakamalakas sa mundo ngayon, ay hindi siguradong makakasiya nito. Ganun ba kagaling to? Anong tunog yon? Walang kwenta ka. Anong ginawa mo sa 9 Dragon Cup? Sino ba to? Isang daliri lang, nagising na. Ang natutulog na espiritu ng dragon. Siguro yung tunog kanina, galing yon? Gusto mong agawin ang 9 Dragon Cup habang natatakot ako sa ungol ng dragon? Hindi pwede. Ang lakas mo pala. Humarap ka pa sa lakas ko. Gusto mong mamatay? Siguro hindi mo alam ang kapangyarihan ng Dragon Spirit. Kung ganoon, tulungan kita. Ano to? Ang lihim na fire spirit burning art ng Zhao family. Fire Spirit Burning Art, sinasabing ang teknik na ito ay dalubhasa sa pagsunog ng espiritu. At napakalakas. Bakit niya ginagamit ito ngayon? Anong balak niya? Siguro. Tama, sinusunog niya ang dragon spirit para pasiglahin ang galit nito. Mamamatay ang binata sa kapangyarihan ng dragon. Bakit? Bakit biglang mainit? Mamatay ka na. Bobo, na-activate ko na ang lakas ng Dragon Spirit. Mamamatay ka na. Huwag ka nang sumugal. Tumigil ka. Naku, malalantad tayo. Buti na lang nahawakan ko. Walang nakakita, di ba? Binalik ng Dragon Spirit? Paano? Parang ganap na nagising ang dragon spirit na ito. Hindi. Ito ang pakiramdam ng Dragon Smite, hindi ahas dragon, tunay na dragon. Huwag mo akong patayin. Young Master Zhao, ayos ka lang ba? Ako. Buhay pa ako? Ano tong amoy? Bakit ang baho? Young Master Zhao, Ako. parang nabasa ka. Ako. Hay, pare, nabasa mo yung pantalon mo. Hintay ka, kukuha ako ng pantalon para sa'yo. Per, akala mo ba water truck ka? Kung saan-saan ka umiihi. Huwag kayong tumawa.
Sinong tumawa pa, papatayin ko. Pwede kang umihi sa kung saan, di kami pwedeng tumawa. Tutu, yan ba ang tuntunin ng 4 great families? Sa kung saan umiihi? Dahil sa'yo, lalaki. Ganyan ka na. Baka pwede munang magpalit ka ng pantalon? Yung Master Zhao, pantalon. Umalis ka. Hindi pa tapos ang laban natin. Dahil lahat, nagalit ako sa Dragon Spirit, sinipsip ko lahat ng Dragon's Mind. Kaya nakuha mo ang 9 Dragon Cup. Ano pa ang gusto mo? Sabi ni Miss Chiang yun. Ang pagkuha ng 9 Dragon Cup ay unang hakbang lamang. Kailangan mo pang inumin ang dugo ng Ahas Dragon. Ngayon, sa harap ng lahat, inumin mo ang dugo ng Ahas Dragon. Panalo ka. Ano? Akot ka? Kung takot ka, ibigay mo ang 9 Dragon Cup sa akin. Impossible. Kung ganoon, inumin mo sa harap ng lahat. AME, maniniwala ako, hindi kita mapapatay. Itong si Zhao Haojian, napakasama talaga ng ugali. Kanina, nasunog sa apoy, na-reverse ang Dragon Spirit. Ngayon, ang kapangyarihan ng Dragon ay nasa rurok. Ang pag-inom ng dugo ng Dragon ay parang naghahanap ng kamatayan. Totoo. Kung hindi dahil sa masamang hangarin ni Ginoong Zhao, hindi naman sana nagalit ang Dragon. Ngayon, ginagamit pa niya ang pamimili. Papilitin ang binatang ito. Napakatuso. Hindi karapat dapat maging bahagi ng 4 na dakilang pamilya. Guro, mag-ingat ka. Huwag kang magpadala sa kanila. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ano pa ang sinasabi mo? Inom ka ba o hindi? Sige, inom ako. Sino ang takot sa'yo? Gagawin ko na lang ang pagpapanggap na ininom ko lahat ng dugo ng dragon. Para kahit gusto nilang imbestigahan, wala silang mahahanap. Guro, Ayos lang. Panoorin nyo, ipagmamalaki ko ito sa inyo. huwag. Nababaliw na ba siya? Ang lakas na inihiya ng isang patak ng dugo ng dragon ay sapat na para maging mabangis, lalo pag itong dugo ng dragon ay pinalakas ng galit ng dragon. Diretso niyang ininom ang buong baso ng dugo ng dragon. Hindi ba ito parang naghahanap ng kamatayan? Wala na talaga. Akala ko pa naman ay swerte ang binatang ito. Pero bata pa pala masyado. Napilitan lang ng ilang salita ni Ginoong Zhao. Nauto na agad. Inom lang. Mas marami, mas mabuti. Inaasahan ko na ang iyong pagkabuwal at kamatayan. Talagang walang alam ang lalaking ito. Nadala lang ng ilang salita ni Ginoong Zhao. Handa na siyang mamatay. Guro, sana ay huwag kang magkaroon ng problema. Nakita mo na ba? Tapos na akong uminom. Kaya ngayon, akin na ito, tama ba? Siyempre. Sa wakas, nakaligtas din. Napanatili ko ang aking beauty salon. Ininom mo na lahat? Ano, dapat bang mag-iwan ako para sa'yo? Guro, kumusta ka? Wala akong naramdaman, ang lasa ay parang ganun lang. Paano ang iba? Wala na bang ibang naramdaman? May problema ka ba? Guro, kumusta ka? Ang malas naman, kahit hangin lang ang ininom, naipit pa. Kasalanan mo, kinain mo kasi ang napakaraming dugo ng dragon. Talagang magaling si Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, ano ang gagawin natin ngayon? Siyempre, kukunin na natin ang kulon ko. Huwag nating hayaang madumhan ang tasa ng dugo ng basurang ito. Gusto ninyong magsamantala? Hindi ninyo magagawa. Guro, putang ina, tumahimik ka. Huwag mong pakialaman ang mga bagay ng binata kong ito. Huwag mong hawakan ang aking guro. Guro, Masakit at walang magawa ngayon, di ba? Sayang lang. Nasaktan mo ang binata kong ito. Mamamatay ka na ngayon. Hindi mo makikita. Alagaan ko ng mabuti ang iyong estudyante. Sabik ka na bang makita, no? Walang kwenta. Pumasok ang Dragon Spirit sa katawan mo. Hindi ko alam kung masasabi bang swerte ka o malas. Dragon Spirit sa katawan, pinatibay ang butot laman. Anong klaseng potensyal meron ang batang ito? Kaya pa niyang gamitin ang Dragon Spirit sa ganito kabilis na panahon. Kontrolin ang Dragon Blood para palakasin ang katawan. Kung bibigyan ng panahon, ang batang ito ay magiging dakila. Ililigtas ko ba siya? Huwag na. Kung dahil dito ay masaktan ang pamilya, Zhao na kapwa-miyembro ng 4 na dakilang pamilya.
Hindi sulit. Dragon Spirit sa katawan, Dragon Blood ang nagpalakas ng katawan, ganyan ang potensyal. Naiinggit nga ako. Paano kita palalampasin? Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mamatay, kukunin ko ang Dragon Tendon at Dragon Bone na iyong pinatibay para gawing sandata. Palm of Blazing Heart Destruction. Mamatay ka na. Guro. Sayang. Ay naku, paparating sa atin ang huni. Tunay na Dragon's Roar. Paano ito nangyari? Paano siya naging ganito kalakas? Ginamit ang Dragon Spirit para sa sarili. Ito ang Dragon Control Art. Ngunit ang Dragon Control Art, impossible gawin na hindi immortal. Baka nga itong tao na ito ay tunay na buhay na immortal. Nailabas ko na, sa wakas gumaan ang pakiramdam. Guro, ang galing mo. Xiao Man, ayos ka lang ba? Ayos lang si Xiao Man. Anong nangyari kanina? Nagkakamali ka, batang kaibigan. Ang Nine Dragon Cup, dahil kinilala ka na bilang may-ari, ay sayo na. Hindi ko lang inaasahan na pagkalipas na maraming taon. Ang Wuji Hall ay nagkaroon ulit ng isang tao, nakahanga-hangang talino. Tao. Ako ba ang sinasabi mo? Ikaw nga, batang kaibigan. Ngunit may isang bagay pa na hindi maintindihan ni Xiang Yun. Paano mo nagamit ang diwa ng tunay na dragon para sa iyong sarili? Maari mo bang ipaliwanag kay Xiang Yun? Anong Jade? Anong bato? Anong Dragon Spirit? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayaw mo bang magsalita? O ikaw nga ba ang nabubuhay na? Tunay. Mag-ingat sa iyong mga salita, binibining Xiang Yun. Huwag mong sabihin ang lahat. Huwag mong husgahan ang mga Diyos. Naiintindihan mo ba? Xiang Qianwen. Saan ka nagtago? Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina kami ni Xiao Man? Master, sinabi mo bang bantayan ko? Inabot ko ang mga flare sa auction at bumalik na ako. Naipamahagi na ang lahat ng flyer. Kumusta ang resulta? Marami bang nagparehistro at nagbayad ng pera? Siya ay... Tumigil ka. Xiang Qianwen, anong gusto mo? Pagkatapos mong insultuhin si Ginoong Chen, alis ka lang ng ganito. Akala mo ba dekorasyon lang ang Wuji Hall? Ano pa ba ang gusto mo? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Chen. Ano ang sinabi mo? Magsusori ako sa taong ito? Sa isang basura? O kaya, papatayin kita dito mismo? Magdeklara ng digmaan sa 4 na dakilang pamilya? Ikaw. Young Master Zhao. Paumanhin. Sabihin mo ulit. Chen, huwag kang magpakalabis. AMM. Pauman. Hin. Walang anuman. Tayo na. Young Master Zhao, papayag na lang ba tayo? Sandal lang siya kay Xiang Qianwen. Pumunta ka. Kunin mo ang aming ninuno ng pamilya Zhao. Sa pagkakataong ito, dapat kong makuha ang kwalifikasyon para maging immortal. Kapag ako'y umakyat na sa langit, papatayin ko silang lahat. Master, magsisimula na ang auction para sa pwestong maging immortal. Isasama kita. Halika, halika. Doon. Magla. Ana. Saan ito? Master, ito ang AI lounge ng auction. Tanging ang mga napili ang makakapasok dito. E-lounge. Ibig sabihin ba nito ang mga tao rito? Lahat sila ay mga taong mayaman at makapangyarihan. Tama, ang makapasok sa EIE lounge na ito ay alinmansa. Kinatawan ng pamilya o mga elder ng mga sekta. O mga kilalang individual na walang kinikilingan. May maka. AMM. Magaling ang ginawa mo. Ano pa ang hinihintay natin? Magsimula na tayo. Magpamigay ng mga flyer. Matuto kayo. Miss, beauty treatment, gusto mo bang isipin?
Paumanhin. AME. Sino itong probinsyanong ito na nag-ingay dito? Shangguan Kun, binabalaan kita. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sino pala ito? Ah, taga Wuji Hall pala. Xiang Tianwen, matandang Tiang, ang Panginoon ng Hall. Ano ba, Panginoong Tiang, gumaling na ba ang mga sugat mo? Ikaw? Ah, naiintindihan ko na. Gusto mo rin palang gamitin ang posisyon ng pag-akyat sa immortalidad. Papagalingin ang sarili mo. Nangangahap ka pa ng mabilisang pag-akyat. Sabi ko na nga ba, kakaiba ang asal na matandang asong ito na si Tiang ngayon. Nangahas pang hamunin ang aming 4 na dakilang pamilya. Mukhang matagal na itong pinlano. Sayang lang sa pagkakataong ito. Baka mapahiya ka, matandang Panginoong Tiang. Pagkat kami ang 4 na dakilang pamilya ang kumikilos. At saka, isang matandang aso lang naman ito. May tuturing pa ba itong tao? Kuya Kon, ang galing, ang talino talaga. Kay kayo. Xiaoman. Malapit nang magsimula ang subasta. Hindi pwedeng masiya sa kritikal na sandaling ito. Ang malaking plano ni Master, umakyat sa immortalidad. Iharap ang kayamanan. Mga kapitapitagang panauhin. Ito ang pangunahing pag-aangkat ng subastang ito. Ang pag-akyat sa immortalidad. Ito ang pwesto para umakyat sa immortalidad na nagmula sa pinto ng immortalidad. Arang. Fleer sa kalye ang itsura nito. Fleer nga ito at parang. Fleer pa ng beauty salon. Ikaw ang gumawa nito. Nagpa-promote ka? Ang pagbibenta ng pwesto para umakyat sa immortalidad sa subasta. Hindi ba ito? Ang plano mo talaga, Master? Kailan pa ako? Mangmang. Kung may pagdududa kayo tungkol sa posisyon ng pagiging immortal, ang aming pamilyang Shangguan ay handang mag-alok ng 1 trilyon para mabili ang Fleer na ito. 1 trilyon? Nababaliw na ba ang pamilyang Shangguan? Gumagastos ng trilyon para lang sa isang Fleer na ito. May kakaiba rito. Baka limitado lang ang ating pangunawa. Mukhang may idea ka na, kasama. Ingnan mo, kasama. Nakasulat dito, walang hanggang buhay, pagbabalik sa kabataan. Kung ito ay isang ordinaryong Fleer ng beauty clinic, paano ito magsasabi ng ganoon? Alam mo, ang pagiging immortal ay para lang sa mga Diyos. Ang pamilyang Shangguan ay nag-alok ng 1 trilyon. May magkataas ba? Ang pamilyang Zhao ay mag-alok ng 3 trilyon. Wala na. Guro, bakit ang sakit ng mukha mo? Pinapahamak ako ng tatay mo. Sabihin mo, hindi naman sila maniniwala na may walang hanggang buhay dito, di ba? Guro, hindi sila maniniwala sa walang hanggang buhay. Mabuti naman. Naniniwala sila sa iyo. Ako? Hala, kung walang kapangyarihan ng Diyos, paano mo masasabi na makakatulong ka na maging immortal? Huwag kang mag-alala, Guro. Pagkatapos ng aksyon na ito, kilala ka na ng lahat. Kilala ka na sa buong mundo. Ibig sabihin, dapat ba kitang pasalamatan? Hindi. Dapat lang gawin ng estudyante. Sana hindi ko sinulat ng ganoon kalaki ang slogan. Mag-aalok ako ng 3 trilyon at 500 bilyon. Nababaliw na sila. Hindi pwede. Hindi pwede itong mabili ng iba. Sasabihin niyang peke ang aking advertisement. At mawawala rin ang aking maliit na tindahan. Hindi pwede. Kailangan kong pigilan ito. Mga bituin lang, nangahas pang makipagkumpetensya sa araw at buwan? 5 trilyon. Sandali lang. Teka. Huwag ito. Sumasali ka rin sa pagtawad. Master Chiang, labag sa patakaran yan, di ba? Ito, Ay, AMM? ano ba ang sinasabi niya? Pinapaalalahanan niya ako. Ang nagbigay ng item, bawal sumali sa pagtawad, baka kasi malisyosong pagtaas ng presyo. Ano ba ang balak ng Master? Baka gusto ng Master, siya mismo ang magpatakbo ng auction na ito. Hindi. Hindi ako sasali sa pagtawad. At wala rin akong pera. Walang pera?
walang pera, hindi tumatawad, di ba pwedeng bumaba ka na lang? Kung maantala ang aming mahalagang pag-akyat sa langit. Siguradong pagbabayarin ka namin, bumaba ka na. Binibining siya yun. Pwede bang kanselahin na lang itong auction? Kanselahin. Talagang hindi pwede. Lahat na nandito ngayon ay narito para sa kapatang umakyat sa langit, ikaw, yang walang kwenta. Nagkakalat ng kalokohan dito. Gusto mong kanselahin ang auction. Ano ba ang balak mo? Pakiusap, kalmahan nyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tatay, parang hindi naman mukhang magpapatakbo ng auction ang master. Mukhang gusto niyang sirain ang auction. Ay, hindi ko rin maintindihan ito, kaya nga. Binibining Chiang yun. Gumagamit ka ba ng peking flare para lokohin kami? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero siguradong peke ito, hindi bababasa, mapanlin lang na advertisement ito. Isang gimmick lang yan, huwag na kayong maniwala, huwag na. Tumawad pa. Kanselahin na lang natin ang auction, pwede ba? Wala kayo sa akin. Tingnan niyo itong flyer. Wala namang nakasulat sa likod, paniniwalaan pa ba yan? Tingnan niyo. Naniniwala ka ba sa immortalidad? Naniniwala ka? Tama na. Hanggang kailan ka magtatanghal-tanghal? Ako, hindi ako marunong umarte. Paulit-ulit mong sinasabi na peke ang pag-akyat sa langit para lang kaming mga ito ay talikuran ang pagkakataong ito. Akala mo ba mga tanga kami at hindi makakaramdam? Baka alam niya ang tungkol sa peking balita ko. Hindi ko naman inamin na ako ang gumawa ng polyeto. Ang dahilan mo sa paggawa nito ay para sa kanya, di ba? Ako, ito, tama. Ha? Ang dahilan mo sa paggawa nito ay para sa kanya, di ba? Ako, ito, Ako. Para sa kanya. tama. Kung hindi ako nagkakamali, sinadya mong siraan ang usaping pag-akyat sa langit para kaming mga ito ay talikuran ang pagbid para lang ang Wuji Hall ang makakuha ng pagkakataon at ang Chiang mong matandang aso ay makabangon, di ba? Tama. Ang iniisip ni Brother Kun ay kapareho ng sa akin. Kasalanan mo, yang mahinang. Pag-arte at panlilinlang mo, sobrang halata. Sabi ko na, bakit pumasok ang mga taga-Wuji Hall sa Yay Lounge? At hindi tumaya. May plano pala. Talagang hindi nawawala ang dating Panginoon ng Chiang Hall. Ang lalim ng plano mo. Bakit hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko? Hanggang ngayon, nag-arte ka pa rin? Hindi kita maintindihan. Ayaw mong maniwala. Halika, ikaw ang magpaliwanag sa kanila. Tama. Nakita mo na? Ito ang plano ng aming Wuji Hall. Ngayong, nalaman nyo na, hindi na ako magkukunwari. Ang Wuji Hall ay talagang gustong makuha itong pagkakataong umakyat sa langit. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ganun nga, ang Wuji Hall ngayon. Pangalan na lang ang natitira, wala ng lakas. Kaya naman gumagawa ng ganitong masamang paan. Maintindihan ko na. Chiang, matandang aso, kung may pera ka, magtuloy-tuloy ka sa pagtaas ng taya. Kung wala, umalis ka na diyan. Ang pamilya Zhao ay magtataas ng 600 bilyon. Guro, ikaw talaga ang matalino. Napakaganda ng plano mo. Hindi lamang ito nagipas ang auction na ito, ngunit ang tagapagbigay ay hindi maaaring bid. Mga patakan. Ito rin ay nag-apoy ang kasiglahan ng bidding. Ikaw ay napakalayo na paningin. May natutunan ako. Kailan? Matandang tao sa 100 milyong. Mastera, Hindi ko inaasahan ito. sino siya? Si Yatay, ang unang scattered immortal sa Daxia, at master ni Shangguan Kun. Tila ang pamilya Shangguan ay napaka-interesado sa walang kamatayang kota na ito sa oras na ito. Natutukoy na manalo. Ang disipulo ay nagbigay ng isang pagbisita sa Mastera. Sa panahong ito, maaaring magkaroon ng convergence at mas mababang pagkakataon. Akumulasyon ng kabutihan, magandang gawain, seryosong pagsasanayan. Ang alagad ay nanatili sa isip ang mga aral ng kanyang master. Magandang lalaki. Master, mangyaring. Mga babae at ginoo. Hindi ako nakatakda pa sa lupa na ito para sa mahabang panahon. Para lamang sa legendary fairy family pagkakataon 1 trilyon. Ang katapatan ay maaring ibigay ko Chiatay. Inaasahan kong lahat kayo dito ay maaring ibenta sa akin na mukha. Ibigay ang fairy na ito sa lumang tao. 1 minuto. Ang Senior Chia ay talagang gumawa ng pambihirang paglipat, ngunit ang aking pamilya Zhao, tinutukoy din kung gayo. Hindi ko pahintulutan ang pagkakataon na ito ay madali.
Kung ipaliwanag mo ito sa iyong mga matatanda, hindi mo kailangang ipaliwanag ito. Kung ang sinuman ay dares upang hadlangan ang aking asawa ngayon, siya ay aking kaaway. Nakikita si Tia. Walang kinakailangan para sa mga formalidad. Tila walang dapat argumento sa lumang tao. Dahil ang pagkakataong ito ng walang kamatayan ay nabibilang sa akin. May kahangalan akong matugunan ang produksyon na ito. Ang tao sa likod ng FLIR. NASA. Pinatay ng maling propaganda ang mga tao. Natagpuan ito ng mga katutubong departamento. Hindi ako manatili. Pumunta. Tatlong manatili. Para sa mga salita ng mga nakaraan sa tag-init, ano ang sa tingin mo, Lord Chiang? Hindi pa tama ang oras. Nakuha ito ni Chiang Yun. Senyor Chia. Maghintay ng sandaling. Lumang apo upang matugunan ang lumang ninuno. Umaka. Anak ng isa sa 4 na dakilang pamilya, natalo pa ng isang ordinaryong tao. Pagkatapos nito, mag-isip ka na mabuti sa Ancestral Hall. Naiintindihan ko. Hindi yan galing sa beauty salon. Tumahimik ka. Chia, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan, matanda ka na, buhay ka pa pala. Hindi pa ako nagiging immortal. Paano ako mauna sa iyo? Pero, Chia, para lang makita ang Earth immortal. Handang-handa kang ibaba ang pride mo para mang-api ng mga bata. Paano mo nalaman? Binuksan ang Immortal Gate, pero walang immortal ang umakyat. At may kumakalat na balita tungkol sa pagtulong sa pag-akyat sa langit. Sa mundo ngayon, bukod sa Earth immortal na hindi pa umakyat, sino pa ang makakatulong sa pag-akyat sa langit sa araw? Earth Immortal. May immortal ba dito? Masyadong kuripot si Chia. Ang pamilya Zhao ay handang magbigay ng kalahati ng aming kayamanan para lang makita ang tunay na anyo ng immortal. Hindi, Lolo, kalahati ng kayamanan? Lampas na yan sa halaga ng pwesto para umakyat sa langit. Ano ba ang alam mo? Kumpara sa tunay na immortal, ano ang kalahati ng kayamanan? Inubos na matandang yon ang kayamanan niya para lang makita ang immortal. Kung tama ang hula ko, ang immortal sa likod ng mga pangyayari ay tiyak na galing sa Immortal Gate. Immortal Gate? Kung nanatili ang immortal sa mundo, tiyak may sarili siyang dahilan. Ang pagbenta ng pwesto sa immortal, ayon sa paniniwala ko, ay para maghanap ng kinatawan sa mundo. Kung makokontrol ang Immortal Gate, ang pagiging immortal ay wala na. Iniisip din na matandang yon ang kinabukasan ng kanyang mga estudyante at apo. Ay, ganun pala. Malaki ba ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Zhu? Walang alam. Anong ibig mong sabihin? Ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Zhao, hindi lang 100 trilyon at higit pa rito. Maraming hindi mabilang na mahahalagang kayamanan. Kung ganoon din karami ang pera ko, magagamot na ang sakit ni tatay. Para kay tatay, susubukan ko. Hindi na ako magtatago, ipapakita ko na. Ang hinahanap niyong immortal ay ako. Ako. Ang immortal na hinahanap niyo. Tatay, aminin na ni Guro. Mukhang naabot na ng guro mo ang gusto niyang mangyari. Sa wakas, hindi na sayang ang pagpunta natin dito. AMM. Ikaw ang immortal? Ang basurang ito, magiging immortal? Kung ikaw ay immortal, ako naman ang tunay na Diyos. Gago ka. Nababaliw ka na ba sa pera? Nangahas ka pang mag-angkin. Ang pangalan ng isang Diyos. Ako ang nag-angkin? Kayo mismo ang nagsabi, kailangang hanapin ang taong gumawa ng flyer na ito. Ako ang gumawa ng flyer na ito. Kahit na medyo napalaki, ng kaunti ang epekto, ako pa rin ang gumawa nito. Kaya, Tama na. Nakakagalit talaga. Una, dinungisan mo ang posisyon ng pagiging immortal. Ngayon, nagpapanggap ka pa bilang tunay na Diyos. Dapat kang patayin. Hindi ko alam kung anong pakinabang ang ibinigay sa iyo ng Wu Jihal. At nagpanggap ka pa bilang Diyos. Kung ganon,
Subukan natin ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Sandali. Senior Chia. Sa auction mismo, atakihin mo ang bisita ng First Family. Hindi ba itaangkop? Lolo, nababaliw na ba si matandang Chia? Lantaran niyang sinuway ang kagustuhan ng First Family. Hindi ba siya natatakot sa galit ng Celestial Immortal ng First Family? Sinadya niya ito. Ay, alam na rin pala niya. Panoorin natin, nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Bisita? Kung ganoon, inaamin mo na ang batang ito ay pinapangunahan ng First Family mo? Ganun nga, matagal ko nang naririnig na ang diviner ng First Family ay naapektuhan ng karma backlash at kailangan ng agarang lunas. Mukhang totoo nga ang sinasabi. Naapektuhan ng karma backlash ang diviner. Ito. Noong nakaraang panahon, nabuksan ang Immortal Gate. Alam na ito ng lahat. Ngunit ang hindi alam ng lahat. Si Li Quping ng First Family, kahit na may backlash, ay tinantiya ang lokasyon ng pagbubukas ng Immortal Gate at ipinadala ng Li Family, ang isang direktang anak na lalaki na nagngangalang Li Fei, para unang makipag-ugnayan sa Immortal Gate. Leafy. At ayon sa aking investigasyon, noong panahong iyon, ang Wuji Hall ay madalas na nakikipag-ugnayan kay Li Fei. Hay, Lolo, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo pa ba maintindihan? Ang pagkakataong maging immortal ay matagal nang napunta sa kamay ng Li Family. Naloko ang immortal at tumasok sa Li Family. At ang taong ito ay panakip butas lamang ng Li Family at Wuji Hall. Paguluhin ang auction. Ano? Mabuti. Kaya pala nagawa mo, makuha ang 9 Dragon Cup. Plano ninyong lahat ito, di ba? Gagamitin ang 9 Dragon Cup para patunayan ang identidad mo bilang immortal. Para makuha ng Li Family ang pabor ng totoong immortal at makapag-antay. Ano ba yan? Mga Diyos at Immortal. Hindi ko alam. Sabihin mo na sa kanila. Hindi tayo magkakilala. Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa rin. Ancestor, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Hindi natin pwedeng hayaan ang Li Family na mandayang pamilya makuha ang pabor ng totoong immortal. Li Family, may sasabihin pa ba kayo? Sabihin mo na sa kanila, sabihin mo na hindi tayo magkakilala. Lahat para sa pamilya. Pasensya na. Wala kaming sasabihin. Li Family. Hoy, ikaw. Mga tao, dapin ninyo ang walang kwentang ito. Mga kasama, samahan ninyo ako, ang Shangguan Family. Sugurin ang Li Family. Hanapin ang immortal, sugurin ang Li Family. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, ang Zhao family ko, magiging maayos ang lahat para sa'yo. Ngayon, mamatay ka na. Hoy! Zhao, huwag kang magmadali. Mas mabuti kung tayong dalawa ang magtulungan. Patayin ang taong ito bilang hando. Pa maging isang magandang kontribusyon. Sage! Gusto pa nyo, ha? Lumayo kayong lahat. Kidlat ng langit, protektahan ako. Lumayo kayo. Anak, Nandidiri ako. magandang pagkakataon, sasaksakin kita. Ancestor, tulungan mo ako. Sinaktan mo ang miyembro ng Zhao family, mamatay ka. Ayaw mong tumanggap ng isang palad ko. May kakayahan ka. Kaya pala naglakas loob kang magpanggap bilang totoong immortal. Pero hanggang diyan ka na lang. Matandang to. Huwag mo akong pilitin, ayaw kong manakit ng matanda. Kayabangan. Ikaw, nababaliw ka na, matanda. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Ito ang Dragon Capture Claw. Maliban kung tunay kang immortal, hindi mo ito matatakasan. Pero, mamamatay ka sa kamay ng dalawang Celestial Immortals. Magiging tanyag ka. Chia, kapatid, gawin mo na. Guro, mag-ingat. Bitiwan mo ako. Paano nangyari ito? Hawak Dragon Claw. Guro, mag-ingat. Tunay na Diyos. Hindi. Lolo.
Ikaw ang pumatay sa kanila? Huwag kang magsinungaling. Nakita ng lahat, hindi ako gumalaw. Sila ang nagpapatayan, wala akong kinalaman. Kadiri ka. Ikaw. Maghanda kang harapin ang galit ng dalawang pamilya. Mga tao. Palayasin na sila. Guro, tulungan mo si Guro. Guro, isang suntok lang, patay ang dalawang Diyos ng pamilya. Ito ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Namatay ang dalawang Diyos. Magbabago na ang Dacia. Walang kinita. Nadagdagan pa ng kaso. Ano ba to? Mga kasama. Tapos na ang auction. Maayos na pong umalis. Atlo, sandali. Boss Chen. Masamang babae ka. Kung hindi dahil sa'yo, babanggain ba nila siguro? Si Chiang Yun, wala ring magawa. Paumanhin. Ano pa ang gusto mo? Boss Chen, naalala mo ba noong kinuha ang Nine Dragon Cup? Ang sinabi ni Chiang Yun. Kung gayon, Boss Chen, matutulungan mo ba ako? Bilang kapalit, bibigyan kita ng 10 bilyong cash at isang 10,000 year Lingxi herb. Tatay, ito yung hiningi mo, sinasabing nakapagpapabuhay ng patay. Nakapagpapagaling ng buto. Ang alok mo ay napakaganda. Pero tatanggihan ko. Dahil basakin ang batang pinuno ng liklan. Say Lifey. Ako, kahit mahilig sa pera. Pero hindi ko kukunin ang pera ng inyong liklan. At ito. Isauli ko rin sa'yo. Miss, ano ang gagawin natin ngayon? Ayos lang. Hawak ko ang 100 taong ganoderma. Babalik sila para humingi ng tulong sa atin. Doktor, ano ito? Ito, oras na para sa iniksyon. Hindi ka doktor, sino ka talaga? Ang magtatapos ng buhay mo. Ikaw, ipinadala ka ni Li Qiuping. Tama, ako nga ang ninuno ng angkanli. Hindi ko inaasahan, kahit matagal akong nagtago, hindi pa rin ako nakaligtas. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Siyempre para sa pult ng immortalidad. Matandang multo, nakaligtas ka noon sa aking ninuno. Hindi ko akalain, para hindi mabunyag ang kinaroroonan ng pult ng immortalidad. Hindi mo man lang sinabi sa anak mo ang tungkol sa pagiging immortal. Kaya hindi nakasunod ang anak mo sa landas ng pagiging immortal. Magsinungaling ka, ginawa ko yon para protektahan ang aking fan air. Hindi mo pa alam, si Chen Fan. Nabuksan na ang pult ng immortalidad at nakausap ang tunay na immortal. Ano? Tatay, nandito na ako. Fan air? Magandang pagkakataon. Tatay. Jinong Chen, halika. Ay, Jinong Chen. tatay, ano ang nangyari? Tatay, doktor, ano ang nangyari sa kanya? Biglang sumumpong ang pasyente. Baka malapit na siyang mawala. Sige, tulungan mo siya. Tulungan mo ang tatay ko. Jinong Chen, kumalma ka. Jinong Chen, hindi naman walang paraan. Ayon sa alamat, ang 100 taong ganoderma. Kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Kung mahanap ito, baka may pag-asa pa. 100 taong ganoderma. Itay, bakit parang nawala ng kaluluwa ang master pagbalik niya? Sa pagkakaalam ko, nasa ospital ang ama ng master, di ba? Lumala ang sakit na matanda, malungkot siya. Ah, Pero parang mali, ayon sa balita mula kay Ehu. Sa kasalukuyang kakayahan at paan ng master, kahit lumala ang sakit na matanda, hindi dapat siya walang magawa. AMM. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa angkanli. Ang Kanli, Xiaoman, sundan mo ang master. Hindi pwede, kailangan kong pumunta sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Lolo. Tumigil ka, pribadong lugar ng First Family.
Bawal pumasok ng walang paanyaya. Inimbita si Chen Fan dito. Pakilabas naman si Miss Xiang Yun para makausap. Malaking karangalan para sa aming pamilya, ang pagdating ni Boss Chen. Life eh. Ate mo siya. Huwag kang magtaka, Boss Chen. Kahit hindi ako Li ang apelido. Dahil nung bata ko, madalas akong magkasakit. Para iligtas ang buhay ko, kinuha ng lolo ang apelido ko pagkatapos makalkula. Pangalan na lang ang naiwan. Pero totoong membro ako ng Pamilya Li. Batiin mo si Boss Chen. Kumusta, Boss Chen? Pasensya na sa mga nangyari noon. Sana huwag kang magalit. Nasa teritoryo nila tayo ngayon at kailangan pa natin ng tulong nila. Huwag muna tayong magpadalos-dalos. Ano ba, Boss Chen? Ang importante mong pag-usapan kay Xiang Yun ngayon? Miss Xiang Yun, yung sinabi mo noon tungkol sa 10,000 yearling seagrass, totoo pa ba? Siyempre naman, matagal na naming hinihintay si Boss Chen. Boss Chen, dito tayo mag-usat sa loob. Boss Chen, dito po. Master, nakakatakot dito, umuwi na lang tayo. Hindi, nandito na tayo. Kailangan nating makuha ang bagay. Ha! Master, hintayin mo ako. Miss Xiang Yun, saan mo ba ako dinadala? Sa labas ng kwarto, nandoon ang 10,000 yearling seagrass. Huwag mamadali, Boss Chen. Dahil handa kami ibigay ang 10,000 yearling seagrass. Ibibigay namin yon sa iyo. Pero, ayon sa kasunduan, kailangan naming tulungan ni Boss Chen. Ang aming pamilya, Li. Tulungan? Anong may tutulong ko? Ganito kasi iyon. Narinig ko sa kapatid ko na may beauty salon ka, Boss Chen. Sakto, kahit matanda na ang lolo namin, mahilig pa rin siya sa pagpapaganda. Kaya, gusto naming hilingin kay Boss Chen na gawaran na kompletong beauty treatment ang aming lolo. Master, baka may daya. Boss Chen, ano sa tingin mo? Beauty treatment lang naman, hindi siguro magkakaproblema. Sige, ayos lang. Pero yung mga gamit ko nasa tindahan pa. Wala akong dinala. Huwag kayong mag-alala, Boss Chen. Handa na ang lahat ng kailangan. Pareho lang sa gamit nyo sa tindahan. Sirs, tara dito. Master, may tao dun. Hi. Hi ate, ako si Chen Fan. Nandito ako para mag-alaga at magpaganda sa'yo. Bakit ka tahimik? Masama ba ang pakiramdam mo? Kailangan nating magpalit ng damit. Kung hindi ka sasagot, tulungan na lang kita. Iisipin ko na pumayag ka na ha. Si Yao Man, tulong. Ako na. Anong hinihintay mo? Tulungan mo ako. Unay nga ang katawan mong banal. Ngayon, akin ka na. Master, siya. Aray. Ano ba? Nag-zombie siya kanina. Anong zombie? Pasensya na, bata pa, hindi marunong magsalita. Hindi ako. Totoong nag-zombie siya kanina. Sumpa ko. Seryoso ka ba? Trabaho tayo. Anong zombie? Meron ako nung 5 thunder o shoot. Anong shoot? Ahem. Abracadabra. Sasapulin kita. Anino ni Lizu.
Mukhang malapit na magtagumpay si Ancestor sa pagsako. Kaya nga dinala dito si Lizu. Ngayon na darating ang mga Diyos ng pamilya Lee. Maligayang pag-akyat sa langit, Ancestor. Ahem. Abracadabra. Sasakulin kita. Diyos, tulungan niyo ako. Huwag. Gising ka na ate. Serbisyuhan na kita. Tulong. Tara, humiga ng maayos. CJ, relax. Kamay. Kumusta? Mas magaan na ba? Tara, alis. CJ. Ayan. Okay. Sunod naman ang paa. Tara, isa, dalawa. Master, kumusta ka? Okay lang. Medyo pagod. 8. Kumusta ang pakiramdam mo? Tingnan mo. Umiyak. Ano ang ibig sabihin nito? Ang magandang therapy, magandang masahe, ay nakakapagpagaling at nakakapagpainit ng puso. 8. Kung nasisiyahan ka sa aking serbisyo, maaari kang bumalik sa akin. Bumalik ka sa akin ha. Tayo na. Ang galing talaga ni ate. Nakita na niya agad na itong walang kwenta. Ay hindi marunong ng paraan ng pag-aral ng immortal na pinto. Ginamit ang Lingxi Grass para linlangin siya na maglingkod sa ninuno. Hindi ako magaling. Kundi ang ninuno, bago pa siya mamatay, naisip na niya ang araw na ito. Ngayon, maghintay na lang tayo sa isang hibla ng kaluluwa ng ninuno, na matagumpay na makakami ang katawan at magbabalik na hari. May lumabas. Malugod na pagbati sa paglabas ng ninuno mula sa pagmumuni-muni. Nagpaganda lang, hindi naman kailangan ng ganitong paghahanda. Master, ano ang ginagawa nila? Hindi ko alam. Sa tingin ko, siguro nagpapasalamat sila sa akin. Pero, huwag mong sabihin. Nakikita ang mga tao ng unang pamilyang ito na lumuluhod. Medyo nakakatuwa pa rin. Unang pamilya. Lanan. Hoy. Huwag kang magulo. Tapos na ang trabaho. Naghihintay pa ang tatay ko, kailangan ng Lingxi Grass para iligtas ang buhay niya. Ate, ninuno, ano ang gagawin? Tumahimik ka. Walang galang sa ninuno. Gusto mong mamatay. Ninuno, nangangahas magtanong si Xiang Yun. Ano ang plano ng aming pamilyang Li sa hinaharap? Ninuno, Ete, ninuno, bakit walang anumang reaksyon? Ninuno. Brother Chang, salamat sa inyong kabaitan. Walang anuman, walang anuman. Ang anak mo ay aking guro. Kaya sa pagkalkula, ikaw ang aking ninuno ng guro, iniligtas kita. Natural lang, kaya huwag kang magpasalamat. Ito, guro. Tatay, bakit ka nandito? Nananaginip ako. Siyempre, hindi ka nananaginip. Lahat ng ito, salamat sa Brother Chang. Ay, siya. Paano ka naging napakawalang galang? Chiang ang tawag mo sa kanya? Dapat mo siyang tawagin. Tito Chiang. Tito Xiang. Ha? Mabait ka, Master. Mula ngayon, tawagin mo akong Tito. Ako naman, tatawagin kitang Master. Ayo, magkaiba ang tawagan. Ano ba yan, kalituhan? Tatay, di ko pa nga nabibigay sa iyo ang Lingxi. Bakit ka na-discharge? Gumaling ka na? Naloko ka. Kasalanan ko, nagkamali ako. May nagtusok sa akin ng solosing needle. Buti na lang dumating agad si Tito Chiang. Tinulungan niya akong ilabas ang lason. Mga Li, ayaw pa rin tayong patahimikin. Mga Lay. Noong araw, si Li Qiuping ang nag-imbita sa akin ng inuming may lason, pa sa Immortal Gate. Sinalakay niya ako nang mahina ako. Nakatakas ako, dala ang Immortal Gate map. At ikaw, tumakas tayo. Akala ko, hindi na ako mahahanap ng mga Li. Ginamit nila ako.
pa sa'yo para makuha ang true immortal body mo. Sandali, sandali. Naguguluhan ako. Ano ba yung immortal? Naguguluhan ako. Tatay, di mo ba sinabing peke lang yan? Pa maprotektahan ka. Pero iba na ngayon. Kaya mo nang buksan ang immortal gate. Naging true immortal ka na. Walang makakasakit sa'yo ngayon. At yung sakit ko, ayaw mo na ring gamutin. Tatay, nagka-brain fog ka ba sa ospital? Dalhin kita ulit sa doktor. Master. Heto, Master, hawakan mo. Bakit itong sira-sirang sanga na naman? Ilang beses ko na tong itinapon eh. Kapag hawak mo to, mapapatunayan mo ang true immortal. Paano ito mapapatunayan? Dito ko dati inilagay ang Immortal Gate Array. Sa True Immortal level mo, itutok mo lang 2. Igalaw mo papunta sa langit, gamit ang iyong kasalukuyang katawan ng tunay na immortality. Madali lang nabuksan ang pintuan ng langit gamit ang espada. Kapag nabuksan na ang pintuan ng langit, malalaman mo na mismo kung alin ang totoo at alin ang hindi. Iwinaksi ko na. Pumunta tayo sa labas para iwaksi ito. Tara na. Dahan-dahan lang, itay. Xiaoman, ano ka ba diyan? Tara na. Ito. Ama. Itay. Siyang Xiaoman. Sanga ng Bailorel. Pintuan ng langit. Sa wakas, akin na ito. Xiaoman, ikaw ay. Ikaw si Li Qiuping. Bakit? Ang tinutukoy mo ba ay sila? Siyempre, para sa'yo ito. Kapag ang tagabantay ng pintuan ay bumagsak at naging demonyo, ang pintuan ng langit ay pipili na lamang ng ibang may-ari. Ngayon, hulaan mo. Sino kaya ang magiging susunod na may-ari ng pintuan ng langit? Bastardo. Fenner, panindigan mo ang iyong puso at layunin. Huwag kang bumagsak sa landas ng demonyo. Ang daan ng pagsasanay ay talagang pakikibaka laban sa kapalaran ang sisihin. Ikaw lang ang masisisi sa sobrang kawalang ingat mo. Ngunit huwag kang mag-alala. Kapag ako ay umakyat at naging ganap na immortal, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan sa akin. Ako, kasama ang lahat ng mga immortal, bababa ako sa mundong ibabaw. Ako mismo ang papatay ng mga demonyo at magliligtas. Huminto ka.